So, start tayo, no? So, medyo gulo-gulo lang yung, gulo-gulo lang yung slides. Pero we will be, continuing yung series natin ng John. So, nag-start tayo dun sa unang topic natin sa John, na yung logos. So, ito yung kasunod, ito yung kadugtong. So, itong story na to is about John the Baptist, no? So, sabi ko nga, parang tingin ko nung una simple lang eh. Pero nung inaaral ko na, nung nag-meditate na ako sa word, sabi ko parang ang lalim pala nito. Parang ang dami niyang connection, no? So, tingnan natin, tingnan natin. Sige, sinong pwede magbasa? Si Carl, bro, babasa naman. Hey, bro. John, 1 John, verse 19. This is the testimony of John when the Jews sent to him priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" And he confessed and did not deny, but confessed, "I am not the Christ." Yun. Teka lang, magpapakita lang daw si Sam. Kanina, kaila Carl. Ano pala nun? Carlisle. Carlisle. Ano bulang? Carlisle. Ayan, sige. Kala ko Carl. Say hi. Hi, Sam. Hi. Saw you earlier. Classmates. Mga hindi nakatapos. Sige na. Thank you, bro. Thank you sa pagbasa. So, dito sa Book of John, no, si John, ginagamit niya yung term na Jews, no, sa Jews. So, umpisa nakakalito yan eh. Kasi di ba, isipin mo, lahat naman sila Jews. Di ba? Parang Judah, di ba? Tribe of Judah, lahat sila Jews. Ibig sabihin ba na sinasabi ni John na yung buong nation sent to him priests and Levites? So, dapat maintindihan natin muna, no? Kasi ulit-ulitin to ni John dito sa gospel, no? Pag sinabi niyang Jews, hindi ito yung nation of Judah. Pag sinabi niyang Jews, these are the religious leaders. So sabi niya dito, the religious leaders sent to John the Baptist, priests and Levites para daw tanungin siya. So sagot ni John the Baptist, no? Ano sagot niya? I am not the Christ. Parang sinasabi ni John the Baptist na alam ko na nasa isip niyo, no? I am not the Christ. Imagine niyo, dumating yung mga religious leaders, yung priests and Levites. So, unang-una yung sinabi, I'm not the Christ. No? Alam niyo si John the Baptist, wala siyang miracles na ginawa, no? Wala siyang miracles na pinerform. At alam naman natin na isa yun sa isang sign yun that you are the Messiah if you perform miracles or healing. Pero wala namang ginawang ganun si John the Baptist, no? Pero bakit iniisip ng mga religious leaders that he is the Christ? Dahil pag tinignan mo yung story niya, ang buhay niya, makikita mo ang daming followers ni John the Baptist, no? At hindi lang yon, he is baptizing people. Mamaya makikita natin, no? So parang na-alarm yung yung religious leaders, pinuntahan siya ngayon. So makikita natin, no? Dito sa verse na to, dito sa mga verses na to, mapapansin mo that the word Christ is not a name. Hindi siya apelyido ni Jesus. 'Di ba yung Christ? Bakit? Kasi lumaki ako akala ko apelyido ni Jesus yung Christ. Kaya Jesus Christ no? Jesus Christ. Akala ko dati apelyido niya. Pero hindi. Yung Christ is a title. No? Yung Christ kasi, Greek word, derive yan from the Greek word Christos. Yung Christos, derive yan from the Hebrew word Messiah. Yun yung Messiah. So ibig sabihin ng Christ is Messiah. No? Ibig sabihin nun, ang literal meaning ng Messiah is the anointed one. So sa Tagalog, ibig sabihin siya yung hinirang, siya yung napili ng Diyos. He is the chosen one, the Messiah, the Christos, or the Christ. No? So, if he is the Christ, ano yung next question ng mga priest and Levites? Joseph, mabasa naman bro. Ano yung question nila ngayon? If he is not the Christ, ano yung next na question niya? Okay, sa 21, they asked him, "What then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" And he answered, "No." Oh. So, unang-una, no? Unang-una, no, sa tingin nyo, bakit ganito yung tanong ng mga priest? After knowing that he is not the Christ, sunod agad niya, are you Elijah?
Hindi ako si Christ. Are you Elijah? Bakit niya sinunod? Anong connection ng Elijah sa Christ? May idea ba kayo? Ikaw, bro, Joseph, meron ka idea? May Bakit? prophecy kasi, may prophecy kasi from the Old Testament, di ba, nababalik si Elijah to rule sa mga Israelites. Yun, Tama ba? tingnan natin, bro. Tingnan natin yung sa Simon prophecy. Galing to sa Malakay, no, sa Old Testament. Hmm. Sabi sa Malakay, "See, I will send the prophet Elijah." Si God na nagsasalta. "I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes." Ano gagawin ng Elijah na yon? He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of the children to their parents. Or else, sabi niya, "I will come and strike the land with total destruction." No? Si Elijah kasi hindi niya na-experience ang physical death. No, kinuha lang siya ng di ba bro, na chariots, di ba? Kinuha lang Right, siya papunta sa heaven, no. So sinasabi ng Old Testament na babalik siya. No? So, tama nga yung sinabi mo, no, na before dumating yung Messiah, darating muna si Elijah. So, sinasabi ng sinasabi ng gusto malaman ng mga religious leaders, kung hindi ikaw yung Christ, baka naman parating na yung Christ at ikaw si Elijah. Pero ang sagot ni John the Baptist, hindi. Hindi daw. No, sabi niya, tama ba 'yon? Tama ba that he is not Elijah? Hindi ba siya talaga yung Elijah na tinutukoy sa Malakay? Sabi niya, no no? At hindi din ba siya considered as a prophet? Pag sinabi natin prophet, no, he is a messenger of God. Sa tingin nyo, is he Elijah and is he the prophet or a prophet? Sa tingin nyo? Sagot niya, no eh. Sa tingin nyo, totoo ba yon na hindi talaga? Tingnan natin. Ito yung testimony ni John, no? Siya nagsasabi niyan. Pero tingnan natin yung testimony ni Jesus about sa kanya. Puntahan natin sa Matthew. Sabi ni Jesus, no? Or sabi sa Matthew, as John's disciples were leaving, sabi niya, Jesus began to speak to the crowd about John. So merong sasabihin si Jesus about kay John the Baptist. So ano sabi ni Jesus? What did you go out into the wilderness to see? A reed swayed by the wind? Verse 8, if not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? Dahil si John the Baptist, ang suot niya hindi maayos di ba? Mga mga damit ng hayop, no? Mga balat ng hayop. So sabi niya, a man dressed in fine clothes? Sabi ni Jesus, no. Those who wear fine clothes are in king's places or palaces. Then, sabi niya, verse 9, then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you. Sabi ni Jesus, yes, I tell you. And more than a prophet. This is the one about whom it is written, I will send my messenger ahead you, who will prepare your way before you. Truly I tell you, sabi ni Jesus, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Sarap, no? And if you are willing to accept it, he is the Elijah who was to come. Tapos hindi siya natapos. Sabi niya, whoever has ears, let him hear, no? Grabe yan, no? Grabe yung testimony ni Jesus about kay John the Baptist, no? John the Baptist is not only a prophet. Para kay Jesus, he is more than a prophet. Tinaas pa. Mas tinaas pa niya yung position, no? Bakit siya more than a prophet? Kasi ang prophet, sabi ko nga kanina, he is a messenger. He is a messenger of God, di ba? Kung may gusto pa sabi si God, ang prophet ang spokesperson niya, no? Prophet ang magdadala ng message ni God para dun sa tao or dun sa mga kings, no? Si John the Baptist, hindi lang siya basta messenger. Sabi ni Jesus, he is the messenger who will walk ahead of the Messiah. Siya yung magpe-prepare ng way before the Christ. Mas matindi yun. Di ba? Kaya nga sabi nga, tama yung sinabi ni Jesus, he is more than a prophet. Di ba? Parang hindi lang siya spokesperson ni God, no? Siya yung magpe-prepare ng hearts ng mga tao. Para pag nagsalita na si Jesus, pag nandiyan na siya, nagtuturo na siya sa mga tao, handa na yung mga tao mag-receive. Kaya ang naging ministry ni John the Baptist is repentance. Turning away from sin and turning to Jesus. Pine-prepare niya yung hearts ng mga tao through repentance. So napakabigat, no? Napakabigat ng ministry ni
John the Baptist. Kaya sabi ni Jesus, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Grabe, no? At hindi lang yun, sabi ni Jesus, sabi niya, no, kung kaya mo i-absorb itong sasabihin ko, para sa kanya, he is the Elijah who was to come. No? Kumbaga, this proclamation of Jesus is not for everyone, no? Kumbaga, hindi para sa lahat. Definitely not for the religious leaders. Dahil pag narinig nila itong mga sinabi ni Jesus, pag sinabi yan ni, ni John the Baptist, hindi nila tatanggapin yan. They will reject this truth. Kaya sabi ni Jesus, whoever has ears, let them hear. Hindi para sa lahat, no? Only the true disciples of Jesus can accept this truth. So mabigat to. Mabigat to sinabi niya. No? So siguro, kaya puro no yung sagot ni John sa mga religious leaders kasi alam niyang these priests and Levites, no, they doesn't have the ears, no, they cannot accept or hear this truth, no, hindi nila i-absorb yan. Pwedeng yun ang dahilan, or because John wants to decrease himself and he wants Jesus to increase. Ayaw ni John maging spotlight, 'di ba? He wants to lead people to the true light. Hindi siya yung light, no? At napakagandang reminder, di ba? Napakagandang reminder para sa ating lahat. Sabi sa Matthew, no, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted, no? Di ba? Ano mas gusto mo? Ano mas gusto mo? To exalt yourself, to let people know who you are? Gusto mo bang malaman ng lahat ng tao, lahat ng ginagawa mo for Christ? O gusto mong hayaan lang na walang nakakaalam ng lahat ng sacrifices mo? Di ba? O pag ginawa mo to, sabi ng verse na to, Jesus will himself exalt you. Kumbaga para kay John the Baptist, ayaw niya ng entitlement. Lagi niyang binababa yung sarili niya. No? Pero ano, tingnan mo ang ginawa sa kanya ni Jesus. Siya mismo nag-exalt sa kanya. Si Jesus mismo nag-exalt sa kanya. So napakagandang reminder, di ba, para sa atin. Kung hindi man ma-recognize ng tao yung mga sacrifices mo, okay lang yon. Hindi mo na kailangan i-my day, hindi mo na kailangan i-broadcast sa ibang tao, 'di ba? Alam niya ni God. No? Kahit na minsan, ang masakit kasi minsan yung nagsa-sacrifice ka na pero akala pa ng tao wala kang ginagawa. 'Yun ang mas masakit eh, 'di ba? Pero ang sabi dito, alam niya ni God. And one day he will surely exalt you. 'Di ba? Lahat ng sacrifices mo, anything, no? Anything, meron kang nilid na tao to Christ, meron kang shenyera ng gospel, meron kang pinaliwanagan mo lang, meron kang pinag-pray. 'Di ba lahat 'yon kahit sobrang babaw, no? Anything in advancing the kingdom of God, no? Ganun yung purpose mo, 'di ba? He will exalt you. Bakit? Because God is just. Yun ang lagi natin tandaan, no? God is just. He remembers and rewards those who work for Him. Yeah? So, pwede ka mag-invest. No? Pwede ka mag-invest sa Kanya. So, sabi sa next verse, then, sabi niya, then they said to him, hindi ka si Christ, hindi ka si Elijah, hindi ka si, hindi ka prophet. Sabi niya, then who are you? So that we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself? So ano sagot ni John the Baptist? Sabi niya, I am a voice. I am a voice of one crying in the wilderness. Ano sabi ng voice? Make straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet said. No? So ang galing ni John, no? Ito yung itsura ng totoong humility. Napakagandang picture ng humility. Hindi siya after sa title, di ba? Pero pansinin mo, alam niya yung trabaho niya. Di ba? Minsan nakala natin yung humility kasi yung tipong ayaw mong magsalita kasi nahihiya ka sa mga tao. Yun yung humility para sa atin, di ba? Nahihiya ako eh. Ayokong ayokong mag-work para dyan kasi nakakahiya. So hindi, no? O ayaw mong maging exposed sa tao, no? Si John alam niya eh. Alam niya yung true humility. Sabi niya, I am not the Christ, but for me, sabi niya, I am not Elijah or a prophet, but I know my assignment. Di ba? Ano yung assignment niya? I am a voice of one crying in the wilderness. So if John is the voice who will cry in the wilderness, ano ngayon yung isisigaw niya? Sabi ni John, he quoted from the book of Isaiah, di ba? So tingnan natin Tingnan natin yung book of Isaiah kung ano yung sisigaw niya.
Sabi dito sa Isaiah chapter 40, no? A voice is calling, clear the way for the Lord in the wilderness. Make smooth in the desert a highway to our God. Ibig sabihin, no? Before the first coming of Jesus, kailangan i-prepare ni John yung puso ng mga tao. Diba? Ibig sabihin, before you can surrender your life to Jesus, kailangan mo munang malaman that you are nothing, no? That you are nothing. Kumbaga, kailangan i-prepare mo muna yung puso mo, yung buhay mo sa pag-accept ng truth. So sabi niya, sabi sa next verse, let every valley be lifted up and every mountain and hill be made low, and let the rough ground become a plain and the rugged terrain a broad valley. Then the glory of the Lord will be revealed, and all flesh will see it together. For the mouth of the Lord has spoken forever. So sabi niya, no, kumbaga, kailangan mong malaman na wala ka, no? Ibababa mo sarili mo. Sabi niya, every mountain and hill be made low. Diba? That apart from Jesus, you will remain a sinner in the eyes of a holy God. Dapat maliwanag sa yun. Diba? Hindi yung, sige, tatanggapin ko si Jesus para mapunta ako sa heaven. Hindi eh. Dapat, no? Dapat alam mo yung position mo kay Christ. If you truly accept Jesus in your life, dapat maliwanag sa yun. That no form of sacrifice can please God. You will remain an enemy of God apart from Jesus. No? Talagang hindi kaya, hindi mo kaya, maging mabait lang, hindi enough, no? So John's ministry will involve the recognition of sin. Dapat alam mo yung kasalanan. Di ba? Maraming tumanggap, quote unquote, tumanggap kay Jesus, pero in their mind, hindi nila makitang makasalanan sila. Ako isa ako doon, no? Actually, pinag-pray ko pa yun eh. Pinag-pray ko, Lord, ba't hindi ko nakikita makasalanan ako kung yun ang kailangan? Pinag-pray ko yun kasi kailangan eh, may recognition of sin ka eh, di ba? Kailangan alam mo na makasalanan ka. So, ang galing kasi nung pinray ko yun, talagang binago ni God yung heart, no? Binago ni God yung heart mo. So, kailangan paalam mo sa tao yung tunay na ibig sabihin ng repentance. No? Ano ba talaga ibig sabihin ng repentance? Hindi plain remorse, but true repentance. Yung naging topic natin before. Tapos, sabi sa next verse dito sa Isaiah, a voice call out. Then he answered, what shall I call out? No? What shall I call out? Ibig sabihin, ano sasabihin ko? What should I cry? Ano isisigaw ko? No? Tapos, interesting yung sinabi ni God. Ito daw ang kailangan i-preach ni John. Ito rin yung kailangan niya i-preach. All flesh is grass, and all its loveliness is like the flower of the field. The grass withers, the flower fades, when the breath of the Lord blows upon it. Surely the people are grass. The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. No? Sabi niya rito, no? He needs to talk about the flesh. The flesh is grass, no? Sa mata ng Diyos, the flesh is temporary. No? Pero yet, it has beauty in it. Sabi nga, may loveliness eh, di ba? But all its loveliness is like a flower in the field. The grass wither and the flower fades. Kumbaga, one day, it will all be gone. But only one will remain. Ano daw yon? The word or the promises of God will stand forever. Grabe, no? At kung maarok mo raw to, kung mag-grasp mo tong truth na to, the direction of your life will change. Kung talagang mag-grasp mo to. Alam niyo, no? Nung inopen ni God yung mata ko rito, no, sa truth na to, nakita ko bigla, talagang nagbago yung direction eh. Nagbago talaga yung direction ng buhay ko eh. Ako yung tao dati, no, na punong-puno ako ng investment, no. Hindi ko gagamitin yung oras at lakas ko sa isang bagay na wala akong mapapala. Lagi yung kahit kunari sasamahan kita o mag-spend ako sa ng oras kasi meron akong mapapala sa iyo. Kung wala akong makukuha sa iyo, ganun ako before, no, ganun ako mag-isip. Sobrang binavalue ko yung time, binavalue ko yung oras ko, yung lahat resources ko, no. Pero alam niyo nung na-realize ko lahat to, na-realize ko yung gantong truth, no. Naisip ko, si God alam niya eh, no? Alam niya that alam niya na gagawa ka ng isang bagay na gusto mo, 'di ba? Meron kang makukuha out
Kumbaga ganito eh. Marami kasi nagsasabi, sige, I will serve God kahit walang kapalit. Pero hindi totoo yun eh. Kasi in serving God, may mawawala sa iyo eh. Kung sinasabi mo that you will serve God ng out of love lang, out of love, hindi mo binibigay lahat. Hindi mo ini-invest lahat. No? Kumbaga, hindi mo inaano sa kanya, meron ka pa rin mas priority sa kanya. Sa mga extra time mo lang siya ipapasok. Kasi mas importante sa yung mga ibang bagay. Pero kung naiintindihan mo to, no, naiintindihan mo na sinasabi ni God that He is a God who rewards. Ibig sabihin, if you work for His kingdom, He will reward you. Kung naarok mo tong bagay na to, you will invest in eternity for Him. Alam mo, nung naintindihan ko itong mga to, inalam ko, ano ba ang assignment ko, Lord? Gusto ko mag-invest sa'yo, pero ano ba yung assignment ko for you? At nung naging maliwanag sa akin yung purpose ko kay God, no? I invested my time, my energy, my money, and talents for that thing. Nag-focus ako dun sa bagay na yun. Kasi alam ko no, this life and all its beauty will soon withers and fades. But the promises of God will stand forever. Ibig sabihin, naniniwala ako buong buo sa sarili ko that one day, this heaven and earth will pass away. Maliwanag na sa akin yun. And God will make a new heaven and a new earth. At lahat ng gagawin ko sa buhay na to will have an effect sa buhay na yun. Kaya hindi totoo na wala kang madadala sa kabilang buhay. Hindi. Yung gagawin mo ngayon, investment to doon sa new heaven and the new earth. Kaya sabi ni God, di ba? Ano yun? Do not store up treasures on earth that it will rust, di ba? Or rot. But store up treasures in heaven. Ibig sabihin, meron kang gagawin dito sa buhay na to na investment para sa buhay na yun. At kung naintindihan mo yun, na talagang papanaw din tong buhay na to, i-invest mo yung oras mo. Magiging priority mo yung advancing His kingdom. No? Meron kasi akong uncle na, meron kaming uncle ni Rhea. No? Meron kaming uncle na sabi niya, matanda na ako, matanda na ako. Malapit akong mamatay. So, anin ko pa tong pera ko. Gamitin ko na ngayon. Gamitin na raw niya rito. Malapit na raw siya mawala. So, ano ginawa niya? Umuwi siya from the US, no? Tapos, nag-hire siya ng talagang infidelity. Talagang naging womanizer siya. Diba? Doon niya in-spend talagang happy life. Happy life lang yung ginawa niya. Talagang, parang inisip ko, ito yung tao na naiintindihan niya na yung buhay mawawala. Pero hindi niya naiintindihan yung eternity. Naiintindihan niya na mamamatay rin talaga siya. Pero hindi niya naiintindihan na may buhay after this. Diba? At yun yung totoong buhay. Diba? Yun yung totoong buhay na talagang yun yung eternal eh. So mamimili ka ano ba yung buhay na yun? Eternally nasaan ka? Diba? Anong position mo? Kapag naging clear sa iyo yun, yung ganong perspective, magbabago talaga yung priorities mo dito. Magbabago talaga yung priorities mo. So, yun daw ang trabaho ni John. No? Yun daw yung magiging trabaho niya. So, balik tayo doon sa verses. Sabi niya, now they had been sent from the Pharisees. They asked him and said to him, why then are you baptizing if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophets? Nakita mo, no? Maalam yung mga priests and Levites sa scripture. Alam nila yon. So, ano sabi ni John? John answered them, saying, I baptize in water, but among you, sabi niya, stands one whom you do not know. It is he who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to untie. These things took place in Bethany beyond the Jordan where John was baptizing. Sabi ni John, I baptize you in water, but among you, sabi niya, ibig sabihin, nandyan na siya. Nandyan na siya, pero hindi niyo pa alam kung sino siya. Di ba? Tapos tinaas niya sobra si Jesus, no? Sabi niya, ito yung status nitong tao na to. Kahit daw yung trabaho ng lowest slave, yung pag-antay ng thong ng sandal, ang gumagawa nun yung lowest na position ng slave, yung nag-aantay ng thong ng sandal. Sabi niya, yung position na yun, yung trabaho na yun, hindi pa worth it si John para gawin yun. Ganong kataas niya, ganon niya, sobrang tinaas si Jesus, no? So niliwanag ni John, yung akin water baptism lang. Pero si Jesus, no? Anong klaseng baptism ang gagawin niya? Hindi niya sinabi dito sa John eh. Hindi niya in-explain anong baptism gagawin ni Jesus. Kung si John sa water, si Jesus saan? No?
Meron ba kayong idea? Anong baptism gagawin ni Jesus? Sige nga, bro. Kung si John, nasa water, si Jesus saan? By fire. Yun, galing ha. Tingnan natin yan. Sige bro, pabasa na sa Matthew Okay. Matthew, ano ba? 3:11. Matthew. Wala. Matthew 3:11. As for me, I baptize you with water for repentance. But he who is coming after me is mightier than I, and I am not fit to remove his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Yun, tama no? Sabi mo nga, Holy Spirit and fire, no? Alam niyo maraming nakaka-miss out nitong verses na to, no? Kaya hindi maliwanag sa marami yung ibig sabihin ng baptism. Maraming denomination nag-aaway diyan sa meaning ng baptism, no? Kasi tingin ko nami-miss out nila tong part na to, that Jesus also baptizes believers, no? So para maintindihan natin no yung verse na to, alamin muna natin ano ba talaga ibig sabihin ng baptism. Ang baptism from the Greek word is baptizo, no? Ano yan? Baptizo. Ibig sabihin niya is to submerge, no? Kaya hindi pwedeng hindi talaga pwedeng wisik-wisik lang. Talagang kailangan ipasailalim mo siya sa tubig. Bakit? Ba't kailangan ganung picture? Because itong baptism, water baptism, no? It is a picture of the life of Jesus. Tungkol yan sa buhay niya, no? Ano ba ang buhay niya? It is a picture of his death and resurrection. Yun yung gustong ipakita niya. Ibig sabihin, to be baptized means to participate in Christ's death and resurrection. So, tama naman that it is a public declaration. Pero hindi lang yon. Ano rin yan? Personal declaration. A personal declaration. Ibig sabihin, it's a picture of commitment. No, na talaga naniniwala ako and I will participate in Christ's death and resurrection. No? So it is a picture or a symbol of what you believe in. Yeah? Pero when you say Jesus will baptize us with the Holy Spirit and fire, iba to. Iba to, di ba? Life encounter to. Life encounter. Ibig sabihin, may experience mo to. No? So ano ibig sabihin nito? Ano bang gagawin ni Jesus sa atin? So John gave us a picture in the next verse. Sabi sa next verse, his winnowing fork is in his hand. Sabi yan, si Jesus daw, his winnowing fork is in his hand, and he will thoroughly clear his threshing floor, and he will gather his wheat into the barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. So, sabi dito, the winnowing fork. Ano ba to? Ano ba tong winnowing fork? Sino nakakaalam yan? Ano ba yan? Mark, alam mo yan, bro? Pops. Yan yung binibitbit ng mga yung sa mga ano kay Dracula noong araw. Tama. Yung mga map na may dalang Tama. sa pelikula. Tama. Yung panakot sa pelikula, no? Yun. Oo. Anong purpose niya, Pops? Anong purpose talaga ng winnowing fork? Pang ano ng wheat. Yung blades ng yung mga tinabas na kumbaga sa palay. Para Yes. hindi mo pupulutin. Yan yung pang ano. Yes, yan. Yan yung para mabato mo siya sa hangin. Ginagamit siya para paghiwalayin yung grain at saka yung shaft, no? So ihagis yung wheat sa hangin para hanginin yung shaft, 'di ba? Kasi magaan yun Tapos babagsak yung grain dahil mabigat yun. So paulit-ulit mo 'to gagawin, no? Yung grains lang ang may iwan sa iyo. So ganito 'yung itsura niyan, no? So pag nahiwalay yung grain sa shaft, sabi ng verse na to, he will burn the shaft with unquenchable fire. Alam niyo marami, no? Marami ang intindi dito sa fire na to is hell. Tama ba? Na ang marami ang intindi diyan sa unquenchable fire is hell. In fact, no, nung inaaral ko to before, nakinig ako ng mga commentary na video. Yung mga hindi kilalang preacher, no? Yung ako, they interpret this as hell, no? Pero alam niyo nung inaaral ko siya, medyo mahirap maging hell yung unquenchable fire. Di ba? Bakit? Kasi sabi dito he will gather his wheat.
Ibig sabihin, kanya tong wheat na to. So kapag sinabi niyang kanya, it represents his true followers. Ibig sabihin ba nun, pwede ka pa din mapunta sa hell kahit na kay Jesus ka na? Ganun ba ibig sabihin nun? Hell ba tong unquenchable fire? Ano ba ibig sabihin ng unquenchable? Ano ba ibig sabihin nun? Si Sis Jaja, tingin ko alam ni Sis Jaja. Ano yung unquenchable? O sinong nakakaalam? Ayan, si Sis Jaja. Sige, Sis. Unquenchable, parang, kasi yung quench, tatanggalin mo, diba? So, unquenchable, yung hindi Yeah. yun, opposite ng matatanggal. Hindi matanggal-tanggal or kumbaga sa fire, Masupil. hindi masupil, hindi mo mapatay-patay, 'di ba? Pag ba ang isang apoy hindi mo mapapatay, ibig ba sabihin nun eternal fire na siya? Ano lang to para lang sa akin to parang iniisip ko to kanina nung nagme-meditate ako eh. Ang unquenchable is tama kayo no, hindi masupil, hindi mapatay, hindi mo maalis. Pag bang isang apoy hindi mo maalis, ibig sabihin ba nun eternal fire na siya? Lagi na siyang nandun? Or pwede pa rin siya mawala? Alam mo nung iniisip ko 'yun, no, biglang pumasok sa isip ko tong burning house, no? Halimbawa may isang bahay na nasusunog, 'di ba? Tapos may dumating na sabihin na natin, may dumating na 10 fire trucks. Pero sobrang lakas ng apoy no? Hindi enough yung water and yung pressure ng water nila. So hindi nila mapatay-patay yung apoy. Ibig sabihin ba nun habang buhay na nasusunog tong bahay na to? Ganun ba ibig sabihin nun? Or one day titigil din yan? Titigil din yan, di ba? Titigil din yung apoy niyan eh. Kailan siya titigil? Pag naubos na. Yes, kung wala na siyang kayang sunugin. Di ba? Kahit nga wala yung fire truck eh. Kahit na wala nang pumatay ng apoy niyan eh, eventually mamamatay yan dahil wala na siyang kayang sunugin. Ibig sabihin, sabi ni John the Baptist, Jesus will baptize us believers with the Holy Spirit and fire. Para sa akin, this fire is not hell. Imposible yon because this is His wheat. Kanya yan eh. Di ba? Para sa akin, this fire is the fire of sanctification. Sabi ni Peter, your faith will be like gold, sabi ni Peter, no? That has been tested in a fire. Ano raw tong fire na to? Ano yung stand niya? Sabi niya, and these trials, bigla niya sinwitch, no? Tested in a fire, and these trials will prove that your faith is worth much more than gold that can be destroyed. They will show that you will be given praise and honor and glory when Jesus Christ returns, no? So I believe itong sinasabi ni John the Baptist na baptism of fire is the fire of testing. Kasi sigurado yan. If you're a child of God, sabi ko nga, may encounter mo yan. You will be tested by fire. No? At sabi nga nung illustration natin kanina, ano yung sabi na unquenchable? Hindi siya titigil hanggat hindi mawala sa iyo yung bagay na yan. Alam mo, alam ko na share ko na to sa inyo before, no? Ulitin ko lang doon sa hindi nakarinig. Sabi ko, may isang beses, sabi ko, Lord, ba't ganito pa? Ulit-ulit na lang tong challenge na to sa akin, no? Tapos, every time I serve you, umuwi, kunwari may mga retreats, meron kami mga speaking engagement, pag uwi ko, lagi may sakit si Sam. Sabi ko, ba't ganun, Lord? Nagsuserve naman ako sa iyo, pero bakit laging nagkakasakit yung anak ko after? Tapos, di na ano ko, no, yung pagtanong ko sa Diyos na yun is parang I'm disappointed, di ba? I'm disappointed. Tapos, pinuntahan ko si Sam, tapos chinek ko yung fever niya, no. So, chinek ko yung fever niya, nakita niya, mataas no, 90. Sabi niya, alam niya, mataas yun. Tapos parang natakot siya. Sabi ko, eto hindi ko makalimutan, no, sabi ko sa kanya, alam mo, Sam, huwag ka matakot doon sa fever, no? Huwag ka matakot sa fever. Kasi, yung fever, hindi naman yan yung kalaban mo eh. Ang kalaban mo, meron kang virus sa katawan. Yung fever, kaya siya tumataas kasi
nilalabanan ng body mo yung virus. So, yung pagtaas ng temperature mo dahil dun sa virus at hindi dahil sa fever. Alam mo nung pagkasabi ko nun, biglang sobrang naging maliwanag yung sagot sa akin ni God doon sa earlier prayer ko. Ano sabi ni God? Alam mo, yung mga trials mo, hindi naman yan ang kalaban mo eh. No? Pinagdadasal mo lagi sa akin na maalis yung mga trials mo, yung mga challenges. Hindi naman yan talaga ang kalaban mo eh. Ang kalaban mo, meron ka pa ring pride, meron ka pa ring sin na inaalagaan sa'yo. No? Yung pain na nararamdaman mo dun sa trials, dun sa challenges mo, hindi yun yung kalaban. Ang kalaban yung kasalanan. Titigil yung pain kapag wala na yung pride, pag wala na yung inaalagaan mong sin. Then na-realize ko, no? Yun yung unquenchable fire. Hindi siya titigil hanggat ayaw mong i-let go sa kanya. Di ba? Pero kapag wala na siyang kailangan sunugin, sabi ni Paul, you will come out as like a gold. Di ba? Lalabas, matatanggal lahat ng impurities mo at lalabas talaga yung true faith mo. At tingin ko, that is the ministry of Jesus. And that is the ministry of Jesus for every believer. No? Though we will experience that fire, anong guarantee natin na hindi tayo masusunog? Because it is also with the Holy Spirit. The more mo, parang yung picture nga nung wheat, no? Pagka tinanggal mo na yung shaft, pag tinanggal mo na yung flesh, lalabas ngayon yung grain. At yun ang gusto makita ni God sa'yo. Yung inside you, which is the Holy Spirit that is in you. Pero para makita, para lumabas yung fruit of the Spirit, kailangan niyang i-burn yung shaft mo. Kailangan niyang i-burn lahat ng flesh mo para lumabas sa'yo yung grain. So sabi ko, napakagandang picture, no? Napakagandang picture. Sabi ni John the Baptist, I will baptize you with water. Ibig sabihin, it's a sign of repentance. Di ba? Yung water is a water of repentance. Pero si Jesus, anong gagawin niya sa'yo? He will sanctify you. The moment you accept Christ, simula na yun. He will sanctify you. Ibig sabihin, if you're in sin, He will discipline you. If you're bearing fruit, He will prune you so that you will bear more fruit. Kaya lagi niyang utos sa atin, persevere. Tuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Hayaan mo si God na mag-sanctify sa'yo, pero ikaw, ang trabaho mo as believer, ituloy mo lang. Okay? Kala may tanong si Sis Janet. Sis, hindi ko mabasa. Gusto mong i-mic? Ano yung question mo? Hindi ko mabasa yung ano. Kinuha ni Sam yung phone ko eh. Tanong ko lang, kapag for example, yung sinasabi mo unquenchable, natatapos yung sunog pagtatapos na niya i-mold yung tao. Question, sa impyerno, if it's eternal fire, does that mean to say forever and ever may napupunta sa impyerno, kaya siya tinawag na eternal fire? Actually, yung eternal fire sa akin lang yun eh. Pero ang tawag yata ng Bible sa kanya is, ano yan, bro? The lake of burning sulfur. So, burning sulfur. Parang ganun, no? Pero hindi niya sinabi. Sorry bro, para kasi ang sinabi dun sa Bible is, a fire, it signifies as judgment eh. Yes. It's a forever judgment for the people who did not accept Jesus. Yun yung unquenchable sa kanya. Because you did not accept Jesus as your Lord and Savior. Yung forever judgment na wala ka sa feeling niya, yun yung unquenchable dun sa part ng paulit-ulit na parusa. Pero hindi niya directly sinabi yung unquenchable for hell, no? Hindi. Sinabi. Kasi kaya ako naisip na hindi to hell. Kasi, di ba ang wheat hindi naman siya napupunta sa hell? Ang napupunta sa hell is tares eh. Ang sinasabi niya rito, wheat eh. Di ba? So ako, yun na sa akin yun na sa akin. Kasi hindi ko ma-accept na yung wheat nilagay niya sa barn, tapos yung shaft niya dinala niya sa hell. Paano nangyari yun? Yung shaft is part of the wheat. So mas naiintindihan ko, sige bro, sino yun? Si Carl. Sige bro. Bro, yung naisip ko tong unquenchable fire na to, hindi kaya, dahil sinasabi mo nga, followers niya na yung ano eh,
parang sinesegregate niya kasi parang ito imo-mold ko pa to. Kailangan Yeah, meron yeah. pa siyang unquenchable fire, parang ganun. Hindi ba ito yung parang missing piece sa mga tao pagka kahit na naka-God ka, parang meron kang hindi pa na-discover sa sarili mo or na nako-quench sa sarili mo na parang hindi siya kasi isang bagay lang eh. Pwede nga sabi mo, pwede siyang inaano mo na ugali or something na about Yeah. character. Yeah. Pwedeng about ano. So, Sanctif- hindi ba ito rin yung sinasabi na parang hinahanap mo, parang may hinahanap ka na something na unquenchable, hindi mo ma-explain eh, di ba? May ganun tayo minsan eh. Mm. Hindi mo malaman yung ano, parang may kulang sa akin, di ba? Ganun mga sinasabi ng mga tao. Parang may kulang sa akin, yung happiness ba? Or yung longing ko for something. Tama. Parang unquenchable siya. Hindi siya talaga isang bagay. Pero Pero as kasi a ang collection, oo. sinasabi kasi ng verse na to, yung unquenchable is the fire. Kumbaga, yung shaft daw, 'di ba? Pinakita ko sa inyo yung picture kanina. 'Di ba? Yung wheat, yung grain, matatanggal sa shaft, 'di Mm. ba? Tapos yung shaft, yun ang dadalhin sa unquenchable fire. Ako Ah, kaya ko nasabi na this is our flesh, no? Kasi over and over again sa Bible, lagi niya pinapakita yan eh. Even kay Jacob, no? Sabi niya dun sa nanay ni Jacob, which is I think si Rebecca, no? Sabi kay Rebecca, in your womb are two nations. 'Di ba? In your womb are two nations, na mag-aaway tong two nations na to. But the young will overcome the old. 'Di ba? Ibig sabihin, literally, it means na yung tribe ni Jacob, tatalunin niya si Esau. Pero at the same time, sa spiritually speaking, tayo, what is the old na ownership sa atin? It's the flesh. Ano yung young? The young is the spirit. Sabi niya, in your womb are two nations. Itong dalawang to, sa buhay ng isang Kristyano, maglalaban yan. Yung flesh at yung spirit. Actually, makikita natin to, no, pag inaralan natin tong Book of John. Si Jesus nakafocus diyan sa dalawang yan. No, yung flesh at yung spirit, na talagang unless a kernel of it falls down to the ground, it will not bear fruit. Ibig sabihin, yung shell niya is the flesh. Hanggat hindi mo i-break to yung shell, yung seed, hanggat hindi siya makaka-experience ng death sa ground, it will not bear fruit. So gusto niya talaga lumabas yung spirit na nasa iyo, di ba? Talaga paano? By removing your flesh, by dying to yourself, by experiencing crucifixion, di ba? Yung spiritual crucifixion. So ako, iniisip ko, it applies in this picture, no? Na yung shaft is the flesh at yung grain is the spirit. Di ba? Talagang ilalagay ni God, ni Jesus, yung flesh mo or yung buhay mo in sanctification. Unti-unti, no? Kaya hindi mo pwede sabing Kristyano ka pero walang pagbabago sa buhay mo. Hindi pwede. Hindi pwede kasi Jesus is in the ministry of sanctification eh. Babaguhin ka niya eh. Yun yung trabaho niya, yun yung he will baptize you with the Holy Spirit and fire. 'Di ba? So, yun yung ano ko, no, na hindi ko ma-connect, no, hindi ko siya ma-connect to Pops, Sige, Mark. ah, parang ano ko rin dito kasi di ba yung sinabi niya na He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So pag na bigyan ka ng Holy Spirit, magkakaroon ka ng desire. Yun yung Yeah. fire Yeah. inside of you Fire, to change okay. to a better person, di ba? Hmm. Tapos para naihalin tulad ka sa isang wheat, na yung wheat grain, parang bigas. Yung palay is composed of bigas and yung ipa, di ba? Hmm. Hindi mo makukonsume yung palay kung hindi mo tatanggalin yung ipa. Yes. So, ikaw, yung wheat, ganun din eh. Yung part ng wheat grain is yung shaft. Yung wheat grain will not exist without the shaft. Pero para maging mapakinabangan yung wheat grain, kailangan matanggal yung shaft. Hmm. Yun nga lang, ang picture before is para matanggal yung shaft sa mga Israelites, kailangan nilang i-winnow yung grain para mahiwala yung yung shaft doon sa grain.
Pero ikaw, as a tao, hindi ka naman pwedeng itsa sa hangin tapos lalayo yung masamang kaluluwa. Yeah, exactly. Oh, So, exactly. yun yung fire inside of you. Parang bibigyan ka ng unquenchable fire inside of you as a believer in Christ, as a Christian, to change for the better. Yun yung feeling ko Pwede, sinasabing pwede rin. unquenchable. Na Pwede kahit rin. anong So more on mangyari, desire, no? More on desire yeah, sa'yo. as long as nasa sa'yo yung parang pag-ibig, kumbaga yung love na hindi namamatay. Na Mm. parang unquenchable yung fire na yun inside of you by the power of the Holy Spirit to burn off lahat ng impurities mo, lahat ng mga worldly desires mo para mabuo ka as child of God. Para ikaw yung yung To be more and more buong like taon. Jesus, no? Oo, yun. Feeling ko yun yung, kasi kinukunik ko doon sa dating Holy Spirit and fire. Kasi may fire din doon sa dati. Eh yung fire na yun is binigay sa iyo during your baptism. Pwede rin, Pops, no? Pero ako talaga, mas accept ko yan kaysa talaga sabihin natin it is hell, no? Help. Kasi iba no? Hindi, parang ano yan, Pops, no? Parang nung inaral natin yung the vine and the branches, di ba? Ang intindi nila yung he will take you away, intindi nila parang aalisin ka na yung salvation mo, no? Aalisin yung salvation mo. Pero hindi Yeah. Ibig sabihin ng ginesko, di ba? Nilipat ka lang para maarawang ka, para magkaroon ka ng matanggal ka dun sa ano no sa water, di ba? So sa Yes. moisture, di ba? So I still stand dun sa doctrine na once saved, always saved, no? Dun talaga ako naniniwala. And talagang hindi pwede kasi sabi ang liwanag sabi kay Jesus, no? Those my Father gives me, I will not take away. So once na mapunta ka sa mga kamay niya, hindi ka mawawala. Even yourself you cannot remove yourself from the hands of Jesus. Even your most terrible sin, di ba? So does it mean ba it is a license to sin? Hindi rin Kasi nga, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Hindi mo kakayanin yon. Hindi, pag nasa iyo na yung Holy Spirit, hindi mo kakayanin na mabuhay pa rin mabuhay na as a sinner. Na hindi mahirap yon, no? Hindi talagang magigrieve sa iyo yung Holy Spirit. Okay? Sino baka meron pa kayong sige bro. Iniisip ko lang yung sinabi ni Sis Janet about it. Kasi sa Mark ginamit niya din to sa Mark 9 verse 43 to 50. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than with 2 hands to go to hell, to the unquenchable fire. So, judgment, parang talagang judgment siya. You will burn up the Paano yun yung verse na yun? Sabi niya dito sa Mark 9 verse 43 to 50. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than with 2 hands to go to hell, to the unquenchable fire. Oh. So inano niya yung hell as the unquenchable fire. Unquenchable fire. Okay, tingnan natin yan, bro. Tingnan natin yan. Sabi ko nga sa inyo before ko mag-start sabi ko ang lalim pala nito, di ba? Ang lalim pala. Sige, pero tingnan natin yan. Tingnan natin yung mark na yan. Okay, sige, tapusin natin yung verse Verse 29, sabi niya, the next day, so 2 days tong 2 days tong event na to for The next day, si John the Baptist saw Jesus coming to him and said, behold, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world, So, puno ng picture na naman, Lamb of God, tinawag siya Lamb of God, and this Lamb of God will take away the sins of the world, So, para sa mga Israelites or sa Jews, maliwanag yan ano ibig sabihin. Bakit? Kasi alam nila yung history ni Abraham di ba? Nung tinanong ni Isaac si Abraham, i-offer natin nasaan yung lamb. Di ba? Sabi ni Abraham, God will provide him the lamb, di ba? So alam niya that God will provide the lamb. Saan naman niya nakuha yung who will take away his sin? Yung picture naman kay Moses, di ba? Nung nilagay ng blood, blood of the lamb na pinahid doon sa doorpost. Ano nangyari diyan? Di ba? Yung Passover, Hindi sila kinuha nung angel of death, Ibig sabihin, you will not experience the death anymore because of the blood of Jesus, So maliwanag, Alam nila the Israelites are waiting for this lamb, that God will provide them.
No? So ano ginagawa nila every year, they perform this tradition na nagdadala sila ng blameless lamb sa temple every day yun, no? Sabi nga ni sabi ni Josephus, no, umaabot doon ng mga, I think, no, parang 500,000 lambs every year yung offering. Kaya bloody yan eh. You know, yung paligid ng temple, sobrang yung may lake doon, di ba? Sobrang madugo yan, tingin ko eh. Kasi ang daming lambs na offering eh. Pero yung lamb na yon will only remove the sins of the Israelites or the Jews. Pero itong Lamb of God, He will take away the sins not only for the Jews, but for the whole world. Kasama tayo. Kasama ang Gentiles. No? So sa simula, makikita natin dito sa Book of John na hindi pa maliwanag sa kanila yun eh. Akala nila salvation is only for the Jews. But later on, they will discover, no, na yung salvation is for the whole world. No? Nagulat sila ron eh, nung nakita nila yun. Okay? So next verse, sabi niya, "This is he on behalf of whom I said, after me comes a man who has a higher rank than I, for he existed before me. I did not recognize him, but so that he might be manifested to Israel. I came baptizing in water." No? Sabi rito, he existed before me. So sinasabi niya, si John the Baptist, mas matanda siya kay Jesus for I think 4 months or 8 months. 'Di ba? Mas matanda siya kay Jesus eh. Pero he existed before me. So pinapakita niya rito that Jesus is God. 'Di ba? Then yun sa logos no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? He became flesh among us, 'di ba? So doon niya nire-recognize niya si Jesus as God. Pero sabi niya rito, I did not recognize him. Ito ang weird, no? Kasama niya yan for 30 years si Jesus, pero hindi niya nare-recognize. Ako, I believe na yung sinasabi niya hindi niya nare-recognize that he is the Messiah. Yeah, parang hindi ko maarok na ikaw yung Messiah na, di ba? Kasi close sila as cousins eh, yung mga parents nila magkaibigan. Okay? So sabi niya, but John, ito yung sa Matthew, no, nung pinakita yung baptism nila. But John tried to prevent him, saying, I have need to be baptized by you, and you do not come to me. But Jesus answering said to him, permit it at this time, for in this way it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he permitted him. This verses, no, answers the question, ba't kailangan pang pagdaanan ni Jesus yung baptism? Diba? Ba't kailangan pa niyang pagdaanan? Eh, wala naman siyang sin. Kaya si John the Baptist ayaw siyang i-baptize eh. Pero ang sabi ni Jesus, kailangan gawin natin to because it will fulfill all righteousness. No? Pag sinabi mo righteousness, it means God's righteousness. Ito yung tama sa mata ng Diyos. No? Ibig sabihin, Jesus knows the will of the Father. Alam niya yung will ni God. Diba? At yung pag-obey niya rito sa baptism shows, no, that he is fulfilling his will. Obedient talaga si Jesus sa will ni God eh. 'Di ba? And also, it is a life that we need to Jesus is modeling us a life of righteousness. 'Di ba? Kasi ganito eh. Yes, we worship Jesus because of his life, because of his death and resurrection, 'di ba? But we also worship him because of his life. Ibig sabihin yung 30 years na nabuhay siya sa mundo, sabi ng Bible, hindi siya nagkaroon ng kasalanan. So it is minodel niya sa atin ano ba talaga yung pagiging pagiging righteous sa mata ng Diyos, 'di ba? So kung nagpabaptize siya, then we will follow his steps, 'di ba? Hindi nang gagawin natin. Share ko lang sa inyo, no? Kasi before ayoko magpabaptize, 'di ba? Pero naalala ko nung nasa China ako, si Joseph, nagpabaptize siya. Hindi ba bro, nagpabaptize ka nun sa sa international school, no? Tapos nung nakita ko yun, sabi ko, ba't ako hindi ko ginagawa? No? Ba't ako hindi ko ginagawa yun? Sobrang sa akin, naging sa akin yun. Sabi ko, ba't? Yeah, kasi niisip ko, hindi ko naman kailangan magpabaptize kasi lang, pero hindi. Inutos niya kasi, no? Inutos niya to be baptized. So pagdating ko sa Manila, sa Philippines, doon ako nagpo-baptize. Okay, sasabi niya sa next verse, John testified saying, I have seen the Spirit descending as a dove out of heaven.
and he remained upon him. Sabi ni John, I have seen, yun yung personal testimony niya, I have seen, first-hand witness siya, di ba? At ano yung nakita niya? Una, yung spirit daw nag-descend, bumaba from heaven. At pansinin niyo, hindi niya sinabi as a form of a dove. Hindi niya sinabing gano'n, no? Yun kasi ang intindihan ng marami, na nakita ni John yung dove at yun yung Holy Spirit. Then, no, sabi ni John dito, as a dove. In fact, pag tinignan mo sa mga ibang verses, sasabihin nila, sa ibang version pala, sasabi nila, nag-descend like a dove, no? Parang dove, no? Tingin ko, kaya niya sinabi yun kasi hindi niya ma-describe, di ba? Kasi supernatural yun, di ba? Pero ba't niya sinabing parang dove? Kasi pagbabaraw ng spirit, hindi siya umalis kay Jesus. According kay John, the spirit remained upon Jesus, no? Ito yung supernatural confirmation or proof, no, that Jesus is the anointed one. Siya yung Messiah, siya talaga yung Christ, no? Imagine niyo, no? For John the Baptist as the cousin of Jesus, no? Malamang hindi siya makapaniwala eh. Kasi nga for 30 years nakikita niya si Jesus, kasabay niya lumaki. Tapos ngayon lumalabas that he is the Messiah. Kaya inulit niya eh. Sabi ni John, no? I did not recognize him. But he who sent me to baptize in water said to me. Sabi niya, no? He upon whom you see the Spirit descending and remaining upon him, this is the one who baptizes in the Holy Spirit. I myself have seen and have testified that this is the Son of God. Sabi niya, I did not recognize him. Hindi ko nakita na kay Jesus that he is the Christ. Pero ano yung confirmation ni John the Baptist? Sabi niya, but he who sent me to baptize in water. Yung nag-utos daw sa kanya na mag-baptize ng water, ibig sabihin, God himself testified to John na ano daw, he upon whom you see the Spirit descending and remaining upon him, this is the one who baptizes in the Holy Spirit. Jesus is the one. God himself gave John the assurance, no, that Jesus is the Christ. At anong gagawin ni Jesus? If John baptizes in water, Jesus will baptize in the Holy Spirit. No? Gusto ko lang i-short lang, no? Pinakita to sa Old Testament eh. No? Nung nag-cross yung Israelites from Egypt to the anong river yan? Jordan River, no? To the Promised Land. Dumaan sila sa water, di ba? Dumaan sila sa water. Hindi sila lumubog through Moses. Yeah, through Moses. Pero yun yung una. Pero hindi sila natigil doon. Pagdating kay Joshua, tumawid ulit sila eh. Na? Hindi rin sila nalunod, no? Tumawid ulit sila. Pero this time, anong difference? This time, dala na nila yung Ark of the Covenant. Na? So, sabi, parang picture nito, no? Parang submerged sila parehas, no? Si John the Baptist, parang yung picture nung kay Moses, baptizes in water. Tapos pag nandun ka na sa Promised Land, tatawid pa rin sila with the Ark of the Covenant na. Ibig sabihin, the Spirit of God is already with them. So that is a picture of sanctification naman. Diba? Submerging through the Holy Spirit. Diba? So maraming nalilito na yung Holy Spirit daw, dumarating lang sa water baptism. Maraming ganun ang paniwala. So kung hindi ka na water baptized, wala kang Holy Spirit. Pero hindi ito yung context eh. Di ba? Sabi, si Jesus yung magbabaptize sa'yo sa Holy Spirit. Ibig sabihin, the moment you receive Jesus, that is the same moment when the Holy Spirit dwells in you. Okay? So as we close, sabi sa Isaiah, no? He was oppressed and afflicted, si Jesus daw, prophecy about the Messiah. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. Sa mundo, no, sa mundo, ang nakikita natin sa ganitong character, mahina, di ba? Hindi ka man lang nagsalita, hindi ka man lang lumaban. Diba? Sa mundo, dapat lumaban ka, di ba? Pero ako, I see strength, no, in Jesus. Bakit? Kasi if you know him, alam mo that he is the Lord of hosts. Isang ganun lang niya doon sa angels niya, angel army niya, durog lahat ng tao na umapi sa kanya. Pero hindi niya ginawa yun eh. He was led like a lamb. No? Alam mo yung lamb, pag pinapatay siya sa slaughterhouse, hindi lumalaban.
tahimik lang. Di ba? Ganun siya. Hindi siya lumalaban. Hinahayaan lang niya. Pero sa totoo, He is the Logos, di ba? He is the creator of both heavens and earth. Kayang-kaya niya yon. Pero hindi niya ginawa. Kung ang tingin ng mundo dun sa ganon is weakness, ako para sa akin it is strength. Kasi alam ko mahirap yun eh. Ako lang eh, meron lang magsabi sa'yo ng mali. Pumapalag ka na agad eh. Ang hirap magpigil eh, di ba? Ang hirap magpigil. Pero sabi ni Paul, di ba? In your weakness, then you are strong. Di ba? So tandaan natin, no? He is the Lamb of God, pero at the same time, no, He is the Lion of Judah. Ibig sabihin, sa first coming niya, He came as a lamb, pero sa second coming niya, no, darating siya as the Lion of Judah. Di ba? So, He is the Lamb of God. Worship Him as a Lamb of God, but also worship Him with the fear of the Lord because He is also the Lion of Judah. Okay? Bro, yan ako lang.